Si Paduano po ay kilala ko po ang background nito sapagkat isang region kami pinanggalingan. Sa Western Visayas din po. Siya ay Negros galing, ako ay Iloilo. Iloilo City. So pag sinabing Western Visayas po, ito ay binubuo ng mga probinsya ng Iloilo, Antique, Capiz, Aklan, Guimaras. And Iloilo City, including Negros Occidental, Bacolod City. Na ngayon ay Negros Island na. Region. Okay. Doon siya nanggaling. So, noong mga 1980s, hindi pa po ako NPA, hindi pa ako CPP, ang kanyang kakolektiba, ibig sabihin isang unit sila, naatasan sila na magsagawa ng urban operations. Ang tawag dyan ay partisan operation. Armed City Partisan. So, dineploy sila na may birahin silang target na pulis sa Paglaom Sports Complex sa Bacolod. So, ito yung mga early 80s, no? Papatay nila. Naatasan siya na siyang bibira. So, team of 3 yata sila. May dalawang backup siyang birador. Birador pala. Oo. Nang bumunot siya ng kanyang 45, ayon sa kwento ng team na yon na naabutan ko sa Panay Island, na galing Negros, ang pangalan na gamit niya na noon ng sa RPA na siya Karapali Luwalhati. Kasi mahilig sa luwalhati. Itong birador na to. Itong nagpakilalang birador. Sino to ulit? Para alam nila. Si Boy Contem Paduano. Si Calderong NPA. Ngayon, nang bumunot siya ng baril, lumingon yung pulis at bumunot ng... May baril din ng pulis. Sa sobrang tapang niya, nabitawan niyang 45. Sapagkat gusto niya i-project na siya ay matapang. O siyang ginagamit nila Akop. Ewan ko kung bakit naniwala at believe si Akop sa kanya. Sapagkat gusto niyang ipalabas na siya ay matapang di prinsipyo. Pero sinipa yan ng CPP, NPA, NDEP sapagkat nagbabodyguard sa mga asyendero at mga politiko sa Negros. Ang isang naging bodyguard sila at bumuo ng kanyang party list at nagpinance dahil kalaban ng NPA noon sa Negros, si late Danding Cuangco. Now, ang abang lingkod party list niya ay pinanduhan nila Danding Cuangco at ng mga asyendero laban sa NPA. So, nang tinarget niya ng NPA si Paduano, nanalo sila noong 2013, I think. Hindi nagpapakita, nagtatago yan sa office ni Albi Benitez. Kahit nasa kongreso na siya, hindi siya Tumatago. Nagtatago kasi at that time, active pa ang order na birahin siya ng NPA. So alam ko kung anong background nito. Sayang. Ibig sabihin ngayon, magkakasama na sila ni Franz Castro, ni Raul Manuel at nila Arlene Rosas, posibleng sila ay nagkaroon ng tactical alliance kasama ang mga hilaw na komunista at mga impostor na aktivista. Yung common agenda nila, wasakin ang matapang at decisibong liderato ng mga Duterte. At dubli kabi sila, lagaring hapon. May pundo na, may kita pa. At the same time, nakakapagpostura sila as if they are crusaders sa loob ng Kongreso. Well, in fact, hindi. Sila ang mga numero. Kung may banateros, mayroong sabotaheros. Sila yun. Sila. Ang tanong ko lang, since sinasabi mo na konektado itong si Paduano sa makakaliwa, safe to say na itong kanyang party list ngayon, kasama doon sa mga listahan ng mga identified na legal fronts ng CPP-NPA. Boss Dada, hindi siya officially part kung hindi alliance. Kasi ang party list ng CPP, NPA, NDF na silang bumuo at nagpapatakbo, 4 ang naiwan. Yung Bayad Muna, na tumatakbo pa rin, sila Colmenares, no? Yung, Bayad Muna. Pinatalsik na dati yan So sa CPP pa rin yun, Boss Dada, at supporter ng NPA. Ang pangalawa, yung Kabataan NPA Recruiter Party List ni Raul Manuel. Yung pangatlo, yung Gabriela NPA Lover Party List. At yung Alliance of Communist Teachers. Yung ni kay Franz Castro. So saan doon ang abang lingkod ni Paduano sa tanong ni Boss Dada? Sila po ay extension ng alliances. Sila po ay hindi formal sa CPP, NPA, NDF, but they also joined the common agenda, which is to destroy ang political influence and legacy ng liderato ni Pangulong Duterte at ngayon pinagpapatuloy ni VP Sara Duterte. Yun ang common agenda nila, hanggang doon lang. At ang pangalawang common agenda na nakalimutan ko, pera-pera. Pera-pera. Tsaka, eto, nagsasabuatan sila hindi para... Sa prinsipyo. Hindi sa prinsipyo, hindi para sa pagpapaganda sa bayan, kundi para pabagsakin ang pangalang Duterte. At ang buong gobyerno guluhin. Kaya At tawag ko sa pera-pera. kanila, Boss Dada, pera-pera. Ang tawag ko, Boss Dada, sa kanila, ang banateros ay kontra korupsyon, kontra kurakot, kontra abuso sa gobyerno. Ang sabotaheros na sa loob ng gobyerno para magsabotahe. So, ang kanilang common agenda, Boss Dada, magsabotahe sa gobyerno. Yun.
Iwan ko bakit naging police general at naging abogado to si Akop. Tinawag niya na Grand Criminal Enterprise ang war on drugs ni PRRD at isa daw na Grand Criminal Conspiracy against the Filipino people. Linyada ng CPP, NPA, NDF yung kanyang ginagamit. Talaga? Linya ng CPP, NPA, NDF, ang line na yan na binabanggit ni Congressman Akop na dating general sa police at naging abogado pa at nagpapakilalang investigador at ang hindi niya lang idinagdag ay siya involved sa Kuratong Baliling, yun ang hindi dinagdag niya. Sabi niya, ako'y abogado, investigador, pero dapat dinagdag niya, Kuratong Baliling. Ang line na the grand conspiracy of criminal syndicates pretending to be war on drugs at ang pagtawag sa war on drugs ni Pangulong Duterte as the Grand Criminal Enterprise, linyada ng CPP Central Committee yan sa propaganda Correct. na binibitbit ni Akop at pinapalakpakan ng mga hilaw na komunista at ng kanilang mga sabotahero sa pangunguna ni Paduano. At ginagamit nila ito ngayon sa propaganda para i-malign, pakasamain ang imahen ni Vice President Sara Duterte at ang legasiya ng decisibo at malakas na pamumuno ni Rodrigo Duterte. Sa lahat ng mga nakapanood nito, buksan ang iyong isipan sa mundong ginagalawan. Sa mga politikong binibigyan nyo ng kapangyarihan dahil ganito ang nangyayari sa ating bansa, nanililinlang lang tayo ng mga taong ito na hindi nyo nakikilala. Kilalanin nyong mabuti ang mga taong binoboto nyo. Dahil sa dami ng mga party list na nakikita nyo na makabayan kakampi at sumbungan ng bayan na nakikipaglaban sa karapatan ng karamihan at taus-pusong paglilingkuran, ito ang mapanghikayat na salita ng mga politiko upang iboto mo sila. Kung ako lang ang masusunod, tanggalin na ang Kongreso sa gobyerno at palitan ng bago dahil mas marami ang korap at tila ba wala namang nagagawang batas na lumalabas na mas magaling pa sila sa mga abogadong nag-aral talaga ng batas. Napakarami ng mga ito sa sweldo at pondo ay malaki ang kanilang nakukuha na napakalaki ng matitipid ng gobyerno kung pag-iisipan ito ng magaling na pangulo na may alam sa batas. Dahil napapasukan din ang Kongreso ng mga anay na sumisira sa ating bayan. Ito po ang Mark My Channel na naghahatid sa inyo ng mga kwentong may kaalaman. Mag-subscribe na. Follow nyo ako para makagawa pa ako ng mga ganitong content para sa inyo. Like nyo at magkomento.